Gusto mo bang malaman kung gaano pa katagal ang iyong buhay pagkatapos mong umabot sa edad 70? Bawat taon ay nagiging mas mahalaga at ang katotohanan ay nagbibigay na ang iyong katawan ng mga palatandaan kung gaano ka pa katagal mabubuhay. May mga taong nasa kanilang 70s na malakas pa rin, matalino at puno ng buhay. Samantalang ang iba naman ay nagsisimulang humina, nagkakaroon ng mga problema sa kalusugan at pagod. Ang pagkakaiba, madalas ito'y nakikita sa ilang mahahalagang palatandaan, mga subtle ngunit malakas na indikasyon na maaaring magbigay sa iyo ng ideya tungkol sa iyong hinaharap. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 palatandaan na maaaring magpakita kung gaano ka pa katagal mabubuhay pagkatapos ng edad 70. Hindi ito hula o mito. Ito ay batay sa tunay na mga pattern na naobserbahan ng mga mananaliksik at doktor sa mga taong nabubuhay ng mahabang panahon at malusog. Sa pagtatapos ng video na ito, malalaman mo kung ano ang dapat hanapin sa iyong sariling katawan at pamumuhay. At higit sa lahat, kung ano ang maaari mong gawin para mapahaba ang iyong buhay at manatiling mas malusog. Manatiling nanonood hanggang sa dulo dahil maaaring may mga maliliit na bagay kang hindi napapansin na maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong hinaharap. Kapag nakilala mo ang mga palatandaang ito, magkakaroon ka ng malinaw na ideya kung nasaan ka at kung anong mga pagbabago ang kailangan mong gawin para magdagdag ng mga taon sa iyong buhay. Simulan na natin. Palatandaan 1. Ang bilis ng iyong paglalakad. Isa sa mga pinakamalakas na indikasyon kung gaano ka pa katagal mabubuhay pagkatapos ng edad 70 ay hindi nakatago sa iyong DNA, medical na record o kahit sa iyong pagkain. Ito ay isang bagay na mas simple, ang bilis ng iyong paglalakad. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong nakakapagpanatili ng mabilis at patuloy na paglalakad sa kanilang 70s at higit pa ay nabubuhay ng mas matagal kaysa sa mga taong mabilis na humihina. Ito ay dahil ang bilis ng paglalakad ay direktang nauugnay sa pangkalahatang kalusugan, lakas ng kalamnan, paggana ng cardiovascular at kahit sa kalusugan ng utak. Isipin mo si Jose at Pedro, parehong si chika ni 50 taong gulang. Si Jose ay naglalakad tuwing umaga, may patuloy na bilis at hindi nahihirapan kapag tumatawid ng kalsada o umaakyat ng hagdan. Ang kanyang mga galaw ay maayos, balanse at kumpiyansa. Si Pedro naman, dating aktibo ngunit mabagal na ngayon, nahihirapan siyang makasabay sa iba, madalas na nagpapahinga at minsan ay hindi matatag sa kanyang mga paa. Habang ang bilis ni Jose ay nagpapahiwatig na ang kanyang katawan ay gumagana pa rin ng maayos, ang pagbagal ni Pedro ay maaaring isang babala na ang kanyang kalusugan ay humihina. Ang mabagal at hindi matatag na paglakad ay hindi lamang tungkol sa pagtanda. Maaari itong magpahiwatig ng mga problema tulad ng kahinaan ng kalamnan, mahinang sirkulasyon, o kahit maagang pagbaba ng neurological na paggana. Ang iyong mga binti ang iyong pundasyon at kapag nagsimula silang humina, ganoon din ang iyong pangkalahatang katatagan. Ang magandang balita, ang bilis ng paglalakad ay maaaring mapabuti. Habang mas madalas kang naglalakad, mas mananatili kang malakas. Kung napansin mong humihina ka, huwag itong balewalain. Simulan ang paggawa ng maliliit na pagsisikap para bumuo ng lakas, maging ito man ay paglalakad ng mas madalas, paggamit ng mga magagaang na timbang, o paggawa ng simpleng ehersisyo sa binti. Sa huli, kung gaano kabilis ka gumagalaw sa buhay, ay maaaring magsabi sa iyo kung gaano ka pa katagal gagalaw. Kaya bigyang pansin ang iyong bilis. Maaaring ito ang pinakasimpleng paraan para suriin ang iyong mahabang buhay. Palatandaan 2, ang lakas ng iyong hawak.
Naniniwala ka man o hindi, ang lakas ng iyong pakikipagkamay ay maaaring nagpapakita ng higit pa tungkol sa iyong hinaharap kaysa sa iyong inaakala. Natuklasan ng mga pananaliksik na ang lakas ng hawak ay isa sa mga pinakamalinaw na indikasyon ng pangkalahatang lakas sa mga nakatatandang adulto. Ang matatag at malakas na hawak ay nagpapahiwatig ng malakas na kalamnan, magandang sirkulasyon at maayos na paggana ng nervous system. Sa kabilang banda, ang mahina o humihina na hawak ay maaaring isang maagang babala ng pagkawala ng kalamnan, kahinaan at kahit mas mataas na panganib ng mga komplikasyon sa kalusugan. Kunin natin si Roberto, isang 71 taong gulang na lalaki na laging ipinagmamalaki ang kanyang malakas na pakikipagkamay. Nanatili siyang aktibo, gumagawa ng magagaang na pagbubuhat ng timbang at hindi nahihirapan sa pagbubukas ng mga bote o pagdadala ng mga groceries. Tapos nandyan si Walter, 78 din, na nagsimulang mapansin na ang mga simpleng gawain tulad ng pagbubukas ng takip ng bote o paghawak ng mabigat na bag ay naging mas mahirap kaysa dati. Inisip niya na ito'y bahagi lamang ng pagtanda, ngunit hindi niya napagtanto na ang kanyang humihina na lakas ng hawak ay nagpapahiwatig ng pagkawala ng muscle mass na maaaring magdulot sa kanya ng mas mataas na posibilidad na madapa, masaktan at kahit mas maikling inaasahang buhay. Ang iyong mga kamay ay isang refleksyon ng kabuuang kalusugan ng iyong kalamnan. Kung humihina ang iyong hawak, malamang na ganoon din ang natitirang bahagi ng iyong katawan at habang mas maraming lakas ang nawawala sa iyo, mas nagiging mahirap na manatiling independyente, aktibo at matatag. Ang magandang balita, maaari mong muling buuin ito. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng pagpisil ng tennis ball, paggamit ng hand grippers, o kahit pagdadala ng magagaang na timbang ay makakatulong na mapanatili ang iyong hawak at panatilihing malakas ang iyong kalamnan. Kaya kumuha ng sandali at subukan ang iyong hawak. Kung ang pakikipagkamay ay parang mas mahina kaysa dati o kung ang mga pang-araw-araw na gawain ay nagiging mas mahirap, huwag itong balewalain. Dahil kung gaano mo kayang hawakan ang mga bagay ngayon, ay maaaring magsabi sa iyo kung gaano mo kayang hawakan ang buhay sa mga darating na taon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakahanap ng halaga sa mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka at kung hindi ka pa nag-subscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ngayon, magpatuloy tayo. Palatandaan 3, ang iyong kakayahang tumayo sa isang paa. Ang balanse ay hindi isang bagay na iniisip ng karamihan ng mga tao hanggang sa magsimula silang mawalan nito. Ngunit ang iyong kakayahang tumayo sa isang paa nang hindi bababa sa 1 segundo ay isa sa mga pinakamalakas na tagapagpahiwatig kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga taong nahihirapan sa balanse ay mas malamang na makaranas ng pagkahulog, pinsala at kahit pagbaba ng pag-iisip. Sa kabilang banda, ang mga taong nakakapagpanatili ng kanilang balanse hanggang sa kanilang 70s at higit pa ay may posibilidad na mabuhay ng mas matagal at mas malusog. Isipin mo, sina Carla at Nancy, parehong nasa kanilang maagang 70s. Si Carla ay laging aktibo, naglalakad araw-araw, gumagawa ng yoga at madaling makakaangat ng isang paa mula sa lupa ng ilang segundo nang hindi gumagawang. Si Nancy naman ay hindi masyadong binigyang pansin ang kanyang balanse sa mga nakaraang taon. Kapag sinusubukan niyang tumayo sa isang paa, agad siyang nagsisimulang tumumba. Kailangang humawak ng isang bagay para maging matatag. Hindi namamalayan ni Nancy na ang pagkawala ng balanse na ito ay hindi lamang isang abala.
Ito ay isang babala na ang kanyang koordinasyon, lakas ng kalamnan, at kahit ang paggana ng utak ay maaaring humihina. Ang magandang balanse ay nakasalalay sa malakas na binti, matalas na nervous system, at malusog na utak. Kung napapansin mo ang iyong sarili na mas madalas nadudulas, hindi matatag kapag mabilis na umiikot, o kailangang humawak sa mga pader o muwebles para sa suporta, oras na para kumilos. Ang pinakamagandang bahagi, ang balanse ay maaaring mapabuti. Ang mga simpleng ehersisyo tulad ng pagtayo sa isang paa ng ilang segundo bawat araw, paglalakad na heel to toe, o pagsasanay ng light tai chi ay makakatulong sa iyo na muling bumuo ng katatagan. Subukan mo ito ngayon, tumayo at iangat ang isang paa mula sa lupa. Kaya mo bang hawakan ito ng 3 segundo nang hindi nahihirapan? Kung hindi, huwag mag-alala, ngunit huwag rin itong balewalain dahil habang mas marami kang ginagawa para sa iyong balanse ngayon, mas magiging malakas at matatag ka para sa mga darating na taon. Palatandaan 4. Ang iyong mga pattern ng pagtulog. Kung gaano ka mahimbing natutulog sa gabi ay nagsasabi ng marami tungkol sa kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Ang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa pahinga. Ito ay kung kailan inaayos ng iyong katawan ang sarili nito, pinapalakas ang immune system at nililinis ang mga toxin mula sa utak. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong higit sa sama na nakakapagpanatili ng tuloy-tuloy at mataas na kalidad ng pagtulog ay may posibilidad na mabuhay ng mas matagal at mas malusog, habang ang mga nahihirapan sa mahinang pagtulog ay may mas mataas na panganib ng pagbaba ng memorya, sakit sa puso at humihina na immune system. Isipin mo sina Enrique at Berto, parehong nasa kanilang mid-70s. Si Enrique ay may regular na oras ng pagtulog, natutulog ng humigit kumulang 7 oras bawat gabi at nagigising na pakiramdam ay nabawasan ng pagod. Si Berto naman ay may hindi mapakaling mga gabi, nagpupuyat, nagigising ng maraming beses at kung minsan ay nahihirapang makatulog. Sa paglipas ng panahon, ang katawan ni Enrique ay patuloy na gumagana ng maayos, ang kanyang isip ay nananatiling matalino at ang kanyang antas ng enerhiya ay nananatiling matatag. Ngunit si Berto ay nagsisimulang makaranas ng pagkalito sa isip, pagod sa araw, at kahit mga pagbabago sa kanyang presyon ng dugo. Lahat ay nauugnay sa kanyang humihina na kalidad ng pagtulog. Kung madalas kang nagigising sa gabi, nahihirapang manatiling tulog, o nakakaramdam ng pagod kahit na ilang oras ka na sa kama, huwag itong balewalain. Sinasabi sa iyo ng iyong katawan ang isang bagay. Ang mahinang pagtulog ay maaaring nauugnay sa maraming bagay. Stress, mahinang pagkain, kakulangan ng pisikal na aktibidad o kahit hindi na-diagnose na kondisyon ng kalusugan tulad ng sleep apnea. Ang magandang balita, ang kalidad ng pagtulog ay maaaring mapabuti. Ang mga simpleng pagbabago tulad ng pagbabawas ng screen time bago matulog, pagsunod sa isang routine, pagkuha ng natural na sikat ng araw sa umaga, o pag-iwas sa mabibigat na pagkain sa gabi ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Ang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na nabawasan ng pagod. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong katawan at isip na gumagana sa kanilang pinakamahusay. Kaya ngayong gabi, bigyang pansin kung paano ka natutulog. Kung nagigising kang pagod, nahihirapang manatiling tulog, o pakiramdam mo ay nagbago ang iyong pagtulog sa mga nakaraang taon, oras na para gumawa ng mga pagbabago. Dahil kung gaano ka mahimbing natutulog ngayon, ay maaaring tukuyin kung gaano ka mananatiling malakas at malusog sa mga darating na taon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakahanap ng halaga sa mga insight na ito,
mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. At kung hindi ka pa nag-subscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para ipaalam at bigyang inspirasyon ka. Ngayon, magpatuloy tayo. Palatandaan 5. Ang iyong gana at mga gawi sa pagkain. Ang paraan ng iyong pagkain pagkatapos ng edad 70 ay isa sa mga pinakamalakas na indikasyon kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Ang malusog na gana at balanseng dieta ay nagpapanatili sa iyong katawan na malakas, sa iyong immune system na matatag, at sa iyong antas ng enerhiya na mataas. Sa kabilang banda, ang biglaang pagkawala ng gana o mahinang gawi sa pagkain ay maaaring magpahiwatig ng mga problema sa kalusugan at kahit pabilisin ang pagtanda. Isa-alang-alang sina Maria at Susan, parehong 74 taong gulang. Si Maria ay nasasarapan sa kanyang mga pagkain, kumakain ng iba't ibang sariwang buong pagkain at nagpapanatili ng matatag na timbang. Inaasahan niya ang paghahanda ng kanyang sariling mga pagkain at pakiramdam niya ay puno ng enerhiya sa buong araw. Si Susan naman ay napansin na hindi na siya kasing gutom tulad ng dati. Nilalaktawan niya ang mga pagkain, umaasa sa mga processed na pagkain at hindi sinasadyang nawala ng timbang sa nakaraang taon. Hindi niya namamalayan na ang kanyang humihina na gana ay hindi lamang isang maliit na pagbabago. Ito ay isang pulang bandila na ang kanyang katawan ay maaaring hindi na nasisipsip ng maayos ang mga sustansya na maaaring magpahina sa kanyang mga kalamnan, magpabagal sa kanyang metabolism at kahit makaapekto sa kanyang immune system. Ang pagbaba ng gana sa mga nakatatandang adulto ay madalas na nauugnay sa mga problema sa kalusugan, kabilang ang mga issue sa digestive, pagbabago ng hormone, o kahit maagang senyales ng pagbaba ng pag-iisip. At kapag hindi ka kumakain ng sapat, nagsisimulang sirain ng iyong katawan ang kalamnan, na humahantong sa kahinaan, pagkatamlay at nadaragdagang panganib ng pagkahulog at sakit. Kung napansin mo ang mga pagbabago sa iyong mga gawi sa pagkain, maging ito man ay pakiramdam na masyadong mabilis na nabubusog, kakulangan ng interes sa pagkain, o hindi inaasahang pagbaba ng timbang, mahalagang kumilos. Ang pagkain ng maayos pagkatapos ng edad 70 ay hindi lamang tungkol sa panatilihing busog, ito ay tungkol sa pagbibigay sa iyong katawan ng mga sustansya na kailangan nito para gumana ng maayos. Mag-focus sa mga buong pagkain na puno ng sustansya, manatiling hydrated at huwag baliwalain ang pagliit ng gana. Maaaring ito ang paraan ng iyong katawan para sabihin sa iyo na may isang bagay na nangangailangan ng pansin. Kaya tanungin ang iyong sarili, nasasarapan ka pa ba sa iyong mga pagkain? Nakakakuha ka ba ng sapat na protina, fiber at malusog na taba para panatilihing malakas ang iyong katawan? O napansin mo ba ang pagbaba ng iyong gana at enerhiya? Ang paraan ng iyong pagkain ngayon ay may direktang epekto sa kung gaano ka magiging malakas at independyente sa mga darating na taon. Palatandaan 6. Ang iyong kakayahang harapin ang stress. Kung paano mo hinaharap ang stress pagkatapos ng edad 70 ay maaaring magsabi sa iyo ng marami tungkol sa kung gaano ka pa katagal mabubuhay. Ang chronic stress ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong mood, pinahihina nito ang iyong immune system. Itinaas ang iyong panganib ng sakit sa puso at kahit pinabibilis ang pagtanda. Sa kabilang banda, ang mga taong nakakaalam kung paano epektibong pamahalaan ang stress ay may posibilidad na manatiling mas malusog, mas aktibo at matalino sa isip hanggang sa kanilang mga huling taon. Kunin natin sina Juan
at Ricardo, parehong 20 taong gulang. Si Juan ay humaharap sa mga hamon tulad ng sinuman, hindi inaasahang gastos, takot sa kalusugan, issue sa pamilya, ngunit natutunan niyang harapin ang mga ito ng mahinahon at matatag. Nagsasanay siya ng malalim na paghinga, nananatiling nakikipag-ugnayan sa lipunan at hindi nagtatagal sa mga problema ng mas matagal kaysa sa kinakailangan. Si Ricardo naman ay kumakapit sa stress. Patuloy siyang nag-aalala tungkol sa mga bagay na wala sa kanyang kontrol, na-overwhelm sa maliliit na frustration at madalas na nakakahanap ng kanyang sarili na natigil sa mga negatibong pattern ng pag-iisip. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na stress na ito ay nakakaapekto sa kanyang katawan. Tumataas ang kanyang presyon ng dugo, naapektuhan ang kanyang pagtulog at bumababa ang kanyang antas ng enerhiya. Ang pangmatagalang stress ay nagdudulot ng inflamasyon sa katawan na nauugnay sa halos bawat pangunahing sakit na may kaugnayan sa edad, mula sa Alzheimer's hanggang sa mga kondisyon ng puso. Kung madalas kang nakakaramdam ng tensyon, iritable o emosyonal na pagod, huwag itong balewalain. Ang paghahanap ng mga paraan para pamahalaan ang stress, maging ito man sa pamamagitan ng mindfulness, ehersisyo, malalim na paghinga, o kahit pagtawa, ay maaaring magdagdag ng mga taon sa iyong buhay. Tanungin ang iyong sarili, kapag dumarating ang mga hamon, nakakayanan mo ba at sumusulong o kumakapit ka sa pag-aalala at hinahayaan ang stress na kontrolin ka? Ang iyong kakayahang manatiling kalmado, humanap ng mga solusyon at mag-focus sa kung ano ang maaari mong kontrolin ay hindi lamang maganda para sa iyong isip. Ito ay isang mahalagang salik sa kung gaano katagal at kung gaano kahusay ka mabubuhay. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakahanap ng halaga sa mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka, at kung hindi ka pa nag-subscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para ipaalam at bigyang inspirasyon ka. Ngayon, magpatuloy tayo. Palatandaan 7. Ang iyong mga koneksyon sa lipunan. Ang lakas ng iyong mga relasyon ay maaaring isa sa mga pinakamalinaw na indikasyon kung gaano ka pa katagal mabubuhay pagkatapos ng edad 70. Patuloy na ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong may malakas na ugnayan sa lipunan, maging ito man sa pamamagitan ng pagkakaibigan, pamilya o pakikilahok sa komunidad, ay may posibilidad na mabuhay ng mas matagal at mas malusog. Ang kalungkutan sa kabilang banda ay nauugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, depresyon, pagbaba ng pag-iisip at kahit maagang pagkamatay. Isipin mo sina Elena at Belen, parehong 72 taong gulang. Si Elena ay may aktibong buhay panlipunan, nananatili siyang nakikipag-ugnayan sa mga dating kaibigan, nakikilahok sa isang lokal na book club at nasasarapan sa paggugol ng oras kasama ang pamilya. Inaasahan niya ang kanyang mga pag-uusap, madalas na tumatawa at nakakaramdam ng koneksyon sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si Belen naman ay gumagugol ng karamihan ng kanyang oras ng nag-iisa. Nawala na siya ng ugnayan sa marami sa kanyang mga kaibigan sa mga nakaraang taon, at bagaman may pamilya siya, bihira siyang lumapit. Habang lumilipas ang mga buwan, nagsisimula siyang makaramdam ng pagkahiwalay, bumababa ang kanyang mood, at nagsisimulang magdusa ang kanyang pangkalahatang kalusugan. Ang koneksyon ng tao ay higit pa sa emosyonal na suporta. Ito ay may direktang papel sa pisikal na kalusugan. Kapag nakikipag-ugnayan ka sa iba, nananatiling aktibo ang iyong utak, bumababa ang iyong antas ng stress, at naglalabas ang iyong katawan
ng mga kemikal na nagtataguyod ng pangkalahatang kalusugan. Kung natagpuan mo ang iyong sarili na umiiwas sa mga aktibidad sa lipunan, umiiwas sa mga tawag sa telepono, o gumagugol ng mas maraming oras nang nag-iisa kaysa dati, oras na para baguhin iyon. Ang pananatiling konektado ay hindi nangangahulugan na kailangan mong palaging napapaligiran ng mga tao. Kahit ang maliliit na pagsisikap, paglapit sa isang dating kaibigan, pagsali sa isang grupo na may mga parehong interes, o paggawa ng isang gawe na magkaroon ng makabuluhang pag-uusap, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Dahil ang mga relasyon na iyong pinapangalagaan ngayon ay hindi lamang nagdadala ng kaligayahan, tinutulungan din nila na matiyak na mananatili kang mas malusog at mabubuhay ng mas matagal sa mga darating na taon. Mga huling pag-iisip, ngayong alam mo na ang 7 palatandaan na ito, kumuha ng sandali para pag-isipan kung nasaan ka. Gumagalaw ka ba sa buhay ng may lakas at kumpiyansa? O napansin mo ba ang mga subtle na pagbabago na maaaring mga babala? Ang magandang balita ay karamihan sa mga salik na ito. Ang bilis ng iyong paglalakad, lakas ng hawak, balanse, kalidad ng pagtulog, mga gawi sa pagkain, antas ng stress, at koneksyon sa lipunan ay mga bagay na maaari mong mapabuti. Ang iyong hinaharap ay hindi nakatakda sa bato. At ang mga pagpipili ang ginagawa mo ngayon ay maaaring magkaroon ng malakas na epekto sa kung ilang taon pa ang mayroon ka sa hinaharap. Kung nakilala mo ang mga lugar kung saan kailangan mong bumuti, huwag maghintay para sa isang doktor na sabihin sa iyo na oras na para gumawa ng pagbabago. Simulan mo na ngayon, maglakad ng mas madalas, palakasin ang iyong mga kalamnan, bigyang prioridad ang magandang pagtulog, manatiling nakikipag-ugnayan sa lipunan at humanap ng mga paraan para pamahalaan ang stress. Ang layunin ay hindi lamang ang mabuhay ng mas matagal, kundi ang mabuhay ng mas mahusay. Dahil sa huli, ang mahabang buhay ay hindi lamang tungkol sa bilang ng mga taon na natitira sa iyo, kundi ang kalidad ng buhay na nararanasan mo sa mga taong iyon. Salamat sa pagsali sa amin ngayon. Gusto naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo balak gamitin ito sa iyong buhay. Ang iyong mga pag-iisip ay mahalaga sa amin. Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at encouragement. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito, mangyaring mag-like, mag-subscribe at ibahagi. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para ipaalam at bigyang inspirasyon ka. Salamat sa panunood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.